Tayo ng talong uli. Naman talong natin kuwan na bumunga na yung ating talong, ilang beses na ako nakapanguha dito. Ito nga ang talong natin, medyo medyo maliit ang bunga nito, kagandahan naman ito ay maliit siya, ay hanggang matamis ang bunga niya, manamis na miss bunga. Kita nyo ganito na kaliit ang mga bunga niya, parang mga parang mga itlog lang ang yugang manok na Tagalog. Maliliit lang. Nakakatawa naman at siya. Manamis na misga kanyang medyo maliit siya, manamis na mis. Nakagandahan naman ito. Parang ito. At alhamdulillah na kahit paano nakakapakinabang tayo sa ating may mga bulaklak sila. Ganito dito sa ito sa Middle East. Kapag halimbawa yung mga talong natin wala naman siyang bubong, maganda kasi kapag mga talong, kaya nalagyan mo ng bubong kasi dito sa Middle East medyo mainit ang panahon ngayon. Kasi mga bulaklak hindi sila makasurvive. Ngayon medyo nagpalit ng ng panahon, kaya yung mga bulaklak ng talong nakakasurvive na. Pero ang diskarte nga diyan sa ganitong mga lugar, kailangan ay lalagyan ng ng bubong para kahit na mainit, tuloy-tuloy ang na makaharvest ng ng talong. At dahil tuloy ang kailang pamumunga, ngayon wala namang bubong yung ating taniman. Siyempre asa lang tayo sa kung anong maging klima, lantad sa araw. Kaya ganito, kahit paano naman umabot na nga sa kapalit ng nakaka-harvest na. Ayan mga sila. Ayan. May mga buko pa diyan. Yan nakaganda kapag alam mo dito may mga ako dati diyang talong kuban nalusaw gawa ng kasi ako nakapag-training ako. Wala ako dito mga halos sa linggo, hindi ko natilig, kaya yan nawala na yung mga bata dito talong. Dati may mga bata dito talong, wala na. May natira pa nga dito yung itong kasabayan. Ayan ang yan ang kasabayan niya. Kahit paano siya naka-survive. Tingnan ko mamaya kung makakapag tanim ulit. Dati meron dito tingnan ko kung andito pa hanggang ngayon. Yeah. Ayan, meron pa. Ayan. Meron dito. Ito yung mga narito sa self-watering. Kapag talagang malamig na, saka natin ilipat. Ayan. Ilipat natin yung pero pagka meron pa malakong ilang buto to. Makapagkain. Dati dito may tinanim ako dito nasaan nawala kasi sinabuta kasi ng tuyo ang lupa, kaya tuloy hindi nakakuha. Kaya tanda na lang mamaya ulit. Pero yung mga nangamatay, kagandahan naman sila naman ay naging fertilizer para dun sa
ibang halaman dito. Dahil dito halo-halo yung mga tanim natin. Ito. Ay, teke ah. Ito dito may talaw pa rin tayo ito. Ano na rin nabuko na rin yung ano natin dito. Ito yung ano medyo bata pa. Meron din siya na ako nabuko to. Mga pauna na yan kung magtutuloy. Ito yung patula natin. Yan. Apo nakapanguha ko dyan ng, ng talbos ng patula. Nakagandahan na yung palang patula. Ano kapag siya hindi pala mumunga, maaari pala nating pakinabakan yung kanyang talbos. Yan, mga pinagkuhan ako kahapon. Mga pinagputula ko ng ng talbos. Ito yung mga sitaw natin. Pero yung sitaw natin nabunga na siya. Madami na nga akong nakaharvest din mga sitaw yan, ang mga pinag-harvestan ko yan. Yan. Yung mga pinag-harvestan ko ng sitaw. Ito meron pa. Yan, may bunga pa yung sitaw. Ayos. Ito naman, ito, kibal naman ito. Dito sitaw. Mga kibal, napaka madali rin siya. Ito may mga bulaklak na agad. Kahit bata pa yung mga mga kibal, bulaklak na agad. Kaya bata pa agad natin silang napapakinabangan. Kaya mahusay din ganyan may mga tanim-tanim tayo. Maya makapag tanim uli na itapon dito ng kuwan ito pang ito pang sa lutuan siguro barato na pang kasi ay baka ito kuwan ay siguro matingnan baka malinis siguro sa tangke yan malinis siya baka yun na yun nag-exit siguro ito baka nilagay na din yan siguro binigay siguro niya sa akin yun dahil sa ako may trabaho naisip niya sa akin yung ibigay kaya ginawa niya tilagay niya to sa sa tanim ito pa yung yung pantalon nasa self-watering palaba ayun ang kagandahan din ng self-watering kaya pala maganda kung magpupula tayo ng talong tayo magpupula sa mga self-watering para kung sakaling halimbawa mga busy tayo ay okay pa rin yung ating mga talong makakasigurado tayo na buhay yung ating ipinunla yun ang kagandahan kasi yung mga kasabayan palbasa may tubig siya sa ilalim siya buhay yun ang kagandahan pagka sa self-watering ang ating ngayon ng ating ito ang ating mga saluyot yan mayroon siyang bunga kuhain nga natin itong saluyot yan kinuha natin yung ating doon ang ating bunga ng saluyot gatong bunga ng saluyot yan ganyan ang bunga ng saluyot kaya pagka tayo bawa yung may saluyot natin na may bunga na na tuyo na kuhain agad natin para tapos ibubudbud natin sa meron ditong lagi kang tinutuluan ng tubig kaya pwede katulad dito pwede natin
ibutbuti yan sa mga gayaan. Dito pwede na natin i-budbud lang sa mga huwag ganyan, pabudbud lang tayo. Yan. Tapos doon yan, ganyan. Meron pa doon na kuha titik. Bago tayong taniman dito, ito. Yan, alugbati naman yung ating bagong tanim dito. Yan, hinukay ng aso. Hinukay ng aso, nilagyan natin ng mga tuyong dahon ng mga puno para magsilbing na yan, yung mulch. Ito, yung mga bagong tanim natin yan, nagsisibula na yung kalabasa, milon, tsaka yung sitaw. Yan yan, nasa ulan ito. Parang buhay na siguro, may ugat na yan. Itong kung ito, may ugat na. Yung ating ating uray na babae, buhay na rin. Nakabili kasi dati ako ng uray na babae. Ito yung botella. Ito, may tanim tayo sitaw dito. Yan, buhay na rin. Doon, siguro na yung sitaw. Meron din kasi yan, yan, kamatis. Siguro rin na kamatis, oh. Yun, kamatis din yan. Sibula na, oh. Yan, pati kalabasa to, sibol na rin. Nakapagtanim din ako dito ng ng palaya. Yan, oh, buhay na. Buhay na ang palaya. Nasuloy na yung mga alugbati. Alhamdulillah. Suluyan na yung mga alugbati. Alhamdulillah. May mga tanim din ako diyan, gabi. Yan, diyan sa tabi niya yung mga gabi. At tinalim. Meron nga ako isang naisip na yung mga pagkatanim ng gabi. Tsaka luya. Yung ating tanim ditong kalabasa. Medyo mahaba-haba na konti yung hindi nagtapon dito ng lupa, oh. Pwedeng makakuha ko din mamaya siya, ating kamatis dito, oh. Ating mga kamatis, mga naman yan, matapon-tapon natin din yung mga inalisayos natin, mga buto. Yan, nakasiula. Ito nga yung ating gabi. Nag-iisang gabi na ako, ah. Ito, siguro. Yan ay lang, yung sungot lang na maliit. Sungot ng gabi yun. Sungot lang, maliit-liit. Yan, ito. Palang isang talong ito. Kuhanin na ito ng talong. Kuhanin na natin. Nakakaganda yung mga maliit lang siya ang bunga nito. Pero matamis. Yung kagandahan na yun mga matamis siya. Kaya yung mga maliliit ganyan. Kaya parang yung mga Tagalog. Kaya mga matatamis ang lasa. Parang manok na Tagalog. Yung Tagalog medyo maliit. Pero masarap ang lasa. Itong talong na ito, ganun din eh. Mas maliit ang bunga nito kaysa dun sa yung mga talong natin na inaraw-araw. Yung mga bilog sa atin. Yung sa atin medyo malaki ng kaunti eh. Ay ito talagang napakaliit. Kita mo, ang lalapad ang dahon, no? Malalaki ang dahon niya. Pero magtataka ka, ang bunga niya, maliliit lang. Kaya kagandahan na yun, mga kasi yung mga tanong. Tsaka kagandahan niya, yung gato, kalbasa niya siya ay maliit lamang. Hindi mo na kailangan siyang gayatin. Buo-buo na lang siya at kapag yun ay buo-buo, pag luto na siya, tamis ng lasa. Kaya may mga saluyot tayo dito. Harvestin natin yung ating mga saluyot. May bunga eh. Nabot na siya ng tagbunga. Nabot na siya ng tagbunga. Saluyot natin. Kaya harvestin na natin.
nating nakikita yung ano, yung ating saluyot na mayalabas na mga bulaklak. Ano na agad natin? Ating talbusin ng talbusin para sumulo naman siya ng sumulo. Tapos pagkating ano, harvestin, dapat ikuhan. Maaari sana dala yung ulo na yung bulaklak. Yan. Sa lahat ng talbos na makita kayo may bulaklak siya. Ang gati ano na. Yung kasi para siya mag ano sa pag ano pag bulaklak. Pag bulaklak pag ano pagsuloy ng pagsuloy. Tapos pagka may bunga no, kaya nakuhanin ng bunga. Para hanggang ganahin na yan, puro pagpapalago. Doon makikinabang tayo ng ano, marami talbos sa basa. Ay dito naman meron tayong mga saluyot na nasa dyan ng mga nakabunga doon. Siyempre hindi natin masyadong napagtuloy na pasin kaya nakabunga na siya ng ano. Kaya ayan, nakakukuha naman natin siya ng ano, ng pantanim. Yan. Dito sa baba may mga kamote. Ito mo, suluyan na pala yung kanyang kung. Dito kasi yung mga kamote, kapag yung tangkay niya hindi mo ibinaw, hindi siya nagkakaugat sa ano. Hindi siya nagkakaugat kasi kapag ugat siya, palibasa mainit, ay ano, natutuyo agad ang kanyang ugat pagka lumabas sa tangkay. Kaya ang mangyari, kailangan mo ano, ibang kaya ang ginagawa ko dito, binabaw ko. Yan, meron pala doon na ano, sa panabunga ng saluyot, tuyo na rin. Pwedeng makakuha ito. Ito ganito pagkuha pinipihit lang ito kaya tuyo. Pihit. Tapos ito ito na natin ikuhan. Yan. Ikuhan natin diyan. Amo yung kulitis na yun, kulitis niya, yan galing natin sa kuwan, tinapon na yung kuwan. Tapos sinakita ko, sariwa pa yung katawan. Kinuha ako, kinuha ko, tinanim ko diyan, alhamdulillah, buhay na. Alam kasi natin diyan yung yung mga buto niya. Yan ang isa sa naisip ko, maganda rin itanim. Para kasi yan, rotahan, bumubulaklak yan, bumubunga, yung mga butok. Tapos ngayon, nilikus ang plata niya, yung mga bukod lang, kung sayang namamata. Kaya kapag ikaw nakapagtanim ng ganyan sa inyong taniman, yan halos ano na, kung taon-taon na, meron ka lang ganyan. Kahit di ka na magtanim, kung sana yung kasing tumutubo. Kaya yan ang isa sa maganda. Lalo na doon sa mga laging busy, hindi sila makapagtanim. Ganyan ang magandang itanim. Ito mga kangkong din, ganda rin itanim yan. Kasi itong kangkong napakabilis sa humaba. Tsaka walang ubos sila, kita mo ito. Yan, kung makuha ko din, halos talaga sinasagit-sagit ko din. Ito, may mga bagong tubo na naman. Yan ang kagandahan sa sa kangkong. At saka ang kangkong, kapag yan ilagay mo kinuhanan, mas lalo silang maganda ang tubo nila. Kaysa dun sa halimbawa, yung kangkong, hayaan mo siyang gumulang ng gumulang. Pag gumulang ng gumulang, tapos yung kukuhain mo lang yung mga dulo, ano nangyayari sa kangkong, nagiging tandaan siya. Kaya dapat ang mga kangkong, kapag ang mga tanim, yung pagkuha niya, yung sagad sa lupa, putol. Yan yung unang napansin ko yan sa mga ibang lahi. Tataka ko kapag sila nangunguha ng kangkong. Kung manguha sila talagang ang putol niya sagad sa lupa. Kaya gawin mo sagad sa lupa. Kahit yung mga amin, kung manguha sila sagad sa lupa, magputol. Tapos hanggang sa
nung kuwan dito, nakuha ng talbos, naisipan ko rin, isagat ko rin sa lupa, pagputol ng aba, yun ang tumubo kaganda. Kumpara dun sa halimbawa ito yung magtatalbos yung mga dulo-dulo lang. Dahil kasi siyempre yung di ba yung mga pakukuhaan mo sagat sa lupa, yung iba naman hindi mo rin naman magugulay yun dahil sa yung mga dahon na yun, magugulang na. Kaya hindi mo rin magugulay. Kaya nangyayari, ang nagiging habit ay kuhanin lang yung mga dulo. O ayan nangyayari kuha ng halaman pala madaling tumanda kapag agad na ang diskarte. Kasi ang nangyayari sa kanila nila, sila ang ginagana nila yung mamunga ng mamunga, bumulaklak. O tamo ngayon nang dati nagbulaklakan niya mga kumangyan. May palibasa yung sinagad ko na sila dyan, yan, tumigil sila sa pag bulaklak, tumigil. Ngayon, ang nangyayari, yung mga suli nilang bago, wala nang bulaklak. Kaya na lang, ang usubong nila ay panggulay na talaga. Kasi minsan kapag nakikita mo kuha na bungahan sila, yung mga kangkong, parang nakakaanong putulin nakakahinayang na anihin, dahil kasi parang nakakahinayang may mga buto yun doon. Kaso ang problema nga, umitigil naman sila sa paglago kasi ang kanilang ginagana ay yung pag-produce na lang ng mga bunga. Ito yung ating mga sitaw na paabol. Yan yung mga sitaw, yung mga paabol, mga dating mga tinanim dati nagsibulan na. May mga sili rin dati diyan yun, tubuan na rin ng mga sili. Yan ang sili. Tubuan na rin mga sili. Mga sili naman, yan yung mga nakita ko din yung mga tapon-tapon diyan na kinukuha ko. Tapos ginagawa ko, binubulabog ko diyan sa dito. Yan, ito yung mga sisibulan na. Yung dati umulan kaya na sibulan. Dito yung may kapalaya ng ating dito yung kapalaya. Maganda rin yung kapanga ng diyan sa gumapang sa Lagundi ng palaya. Yung mga ampalaya na yan, yung mga sinabo ko lang yan diyan. Yung mga nabubulok na mga kuwang galing dun sa kantin. Yung mga itinapo nila dun sa hindi naman iniagos ko rin yan. Nangyari naman, nagsibulan. Kaya dyan siya. Bali yung kanyang tangkay dito yun, bali niya, nagkakambabali pala yung kanyang tangkay diyan. Ngayon, nakaka-recover na siya. Kaya ayos yung ating samantala na palaya. Maganda rin yung kanyang natanong dito. Doon sa doon mamaya pagka susubang taas kasi doon kaya kasi akong cover yung paketing ko doon yung palaya yung taas kahit paketing ko doon magtanim ako doon tanim ako ng palaya. Ang problema naman paano kaya ako makakuha doon pagka bali sana kung may may matutugtungan dito na lamang tsaka yun baka pagka ako makakita ko naman makapagsandal lang makapagsandal ko pwede pakabagan ng palaya ko kasi yung palaya natin dito marami tayo kasi ang palaya rito dito lang sila kumakabang kaya siguro kailangan dito malagyan ko ng ang pakabagan dito. Sitaw natin dito, maganda rin ang tayo na sitaw natin dito dahil kasi may nakakabagal naman siya.
Itong ating kalabasa dito, ano eh, ayos kahit paano eh, marami na rin nakapangnabang dito yung mga ano, talbos. Yan kasing kalabasa, kagandahan yan, habang yan itinatalbosan mo, lalo silang talbos na katalbos. Ang kagandahan sa, ano, sa kalabasa. Kaya ayan, ang ganyan, habang hindi pa sila namumunga, ano, makapakilabangan mo na, ano, kaya, ang kagandahan ng ganyan. Mo yung ating kamuti dito, alam ko nila. Yung mga palabas sila yung kunaibaw ng takal. Medyo makakuha na sila. Malalapad na kanyang ano, tao. Kasi sa naman siya, nakakakuha sila ng ano, sustansya. Nakagandahan. Yan din ang ating ano dito, ang ating talong kasi dati yung tangkay niya, ginawa ko rin. Ginagapang ko yan eh. Yung bilon lamang eh ano, hindi ko alam kung maibaw kung kang uugat dyan. Siguro pagka ano, subukan ko. Kapagtanim ako yung kano tam na kapagtanim ako ng ano, ng bilon na uli. Tapos subukan kung i-baon yung tangkay nila. Eh di bala yung kandol na pansin ko yung pala mga magulang na ano niya, ano eh, magulang na tangkay eh, naugat eh. Kaya ano, okay lang na ito. Siguro baka yung bilon eh ganyan. Siguro yung mga magulang niya diyan. Baka uugat yan kapag siya ay nakabaon sa lupa. Kasi kamag-anak siya ng ano eh, ng mga kalabasa at saka yung mga kundol, patula. Yung patula, kita mo na ugat. Baka ibig sabihin na ugat din ang tangkay niya. Siguro. Yung ano, ang palaya, ano eh, naugat din yan. Ang palaya, naugat din yan. Kapag ba yung mga tangkay niya, binaon, umuugat siya. Kaya yung halimbawa, yung ang palaya natin, kapag yung mayroon siyang mga tangkay doon sa baba, na lumalawit-lawit, ang gawin natin, i-ibaw na natin siya para sa umugat. Ngayon, hindi makakatulong yun sa ating puno ng apla sa pinaka main vine para lalo siyang tumibay. Itong sitaw, yung sitaw, ewan ko, titingnan natin yung sitaw, baka sakali siguro hindi pagkano eh, babaon ko rin yung mga tangkay ng sitaw na titingnan natin kung uugot siya. Pagka ano, susubukan natin kapag bubunutin natin yung ating mga ginawang, titingnan natin kung siya ay umugat. Pero kung isang sitaw, kapag kayo nagtatantay na tapos pagka naibaw natin ng tangkay at ay gumanda at sumuloy, ibig sabihin na yun, ano, nakaugat yung kanyang tangkay. Dito nga may ano eh, may ampalaya rin. Eh ngayon, yung ampalaya niyan, bahala na siya diyan, maghanap siya diyan kung saan siya. Baka ano, pagkaya naigaya ko na dyan sa patula. Kasi yung patula, wala siyang makakabagan sa pataas. Kaya dyan nilang siya sa, ano, sa baba. Yung ating patula. Kahit paano naman okay naman. Nakita mo nga, malusot eh. Kaya okay lang siya dito. Palabasa ang ginagawa na nga ng ano, patulang ito yan. Lumago na lumago. Wala pang makakita ng kawan. Na hindi pa siya nagpapakita ng kuwan kahit anong kuwan ng buko ng bulaklak, wala pa. Puro ang ginagana niya ay ano, paglago pa ng paglago ay agandahan naman kahit siya lago ng lago, tuloy-tuloy siya sa paglago ay nakapakinabangan na natin yung mga talbos. Ito yung sunod dito, yung mga kalabasa din. Mamaya pwede nga pala akong magtanim din ng ano, yung talong gusto ko. Total maganda naman ng panahon. Dito kasi natutuluan ng ano, tambit pagkatito doon sa tabi. Dito ako magtanim mamaya. Ito natin yung kalabasa. Mga kalabasa, may mga kahaba na, mga kaunti pang haba. May mga isang ano na yan, mga isang metro ng haba. Pwede natin yun ano, talbusan.
Ay hindi pala pwede itong kuwan eh. May nagtutubras eh. Nagbuga pala doon na kanya. Nagbuga. Kaya hindi tayo pwede itong magano. Nalbos dito sa patay ito pa yung mga sa talbos. Para medyo malulay ito. Kasi mga daanan eh. Nakakabuga sa alpa doon sa wag buga sa lana. Pero wala tayo magagawa dahil sa yun talaga ano yan. Alam ko nila kahit paano tayo yan. Mga naaani dito sa ating mga tanong dito. Ito katulad na yung tanglad na yun. Yun eh may mga mayroong nagtapon doon ng ano ng tanglad. O mga ano na yun. Layana. Pero kahit paano. Ito muna abutan pa natin. Yan nakita rin natin. No? Sa 3 puno may isang nakakasurvive. Yeah, ayos. Dito, meron din dito. Titignan natin kung makakasurvive dito. Maganda naman yung kanya rin natanong ng laging babasa. Ito, sibuyas. Oh. Yan, sibuyas yan. Nakakita ko sa kanya ito sa basurahan. Tinanim natin din yan. Ayos. Yung sibuyas yan eh, na ano, namumunga rin yun. Ito yung mga sibuyas at saka yan ano may nakakatulong din yan sa halaman yung mga yung sibuyas kasi pag umugat yan eh yung mga ugat eh pag ay nakumpos yung kanyang mga ugat yan sa ilalim hindi nakakapagpalago naman sa mga ibang halaman tapos yung mga dahon at saka yung mga palplat at sibuyas eh maganda rin yung katas nila. Ayun eh nakakapagpaganda rin ng ano ng halaman. Ang ating malunggay dito na kuwan may pisang ano eh may nag-umpisa na mga mani nila. Yung sa gabi misa na inapisita ko naninira pa din mga uod. Sa gabi nila binabanatan tapos kapag dating ng araw wala na hindi mo siya makita kasi sila nagpapatigulog na baga. Ay, diyan sila tumitira doon sa ano eh, sa ilalim. Pero yan man eh okay din kasi kaya lang natin yung ganyan mga naninira na ganyan. Yung mga dahil kasi ang kagandahan niya kapag kinakain niya kaya pati nga mga talbos eh. Kinakain niya kaya yung ano nakatigil sila. Ay ang kagandahan naman ganyan kapag inuubos ng kaya mga uod ng dahon saka yung talbos. Ayan nakakatulong yan doon sa katawan ng malunggay. Dahil kasi ang gaganahin naman ng malunggay ay yung palakihin yung kanyang yung kanyang katawan. Yung mga tangkay niya, yung kanyang papalaki. Dahil kasi nga yung kanyang dahon ay wala, hindi makausbong. Hindi ang ginagawa na lang ng isang gayang puno ay yung kanyang tangkay nila, yung kanyang katawan, yung kanyang palaki. Kaya maganda rin. Minutog pala sa ako natin ay sinibol pala yung dati natin na rin doon ng tubo. Yun. Ano pa nga lang sila, parang aandap-andap ano ba. Pero ganyan naman kasi yung halaman. Kaya yung tanim kasi kaya naman kayo aandap-andap pa yun. Dahil sa kasi ang kanyang ugat, iinad pa. Pero kung ang kanyang ugat yung makakalat na diyan sa dito, na yan, mabilis na yung paglaki. Kaya sa okay lang naman dahil kasi meron naman tayo dito yung tubo na medyo malaki na meron pa rin tayo doon. Yan ang ating mga tubo. Kaya okay lang. Kaya yun ang kagandahan din sa amin kapag tayo maraming tanim. Kasi hindi tayo naiinip yung sa ibang mga kuwang bakit sila mga hindi lumalaki dahil kasi meron pa tayo mga katulad dito dati mga talong natin mga itinanim diyan na mga namatay na na mga bata pa mga hindi nga nabigay kaya okay lang kasi meron na tayo mga talong dito tsaka meron din mga talong tayo doon na mga buhay kaya yan ang kagandahan kapag maraming tanim kaya dapat talaga yung kahit araw-araw kahit pa konti-konti tanim tayo na hindi natin namamalayan ating tanim ay parami ng parami. Kaya tuloy-tuloy lagi tayo sa kuwan. Ang ating dapat maging bata yan ay yung
halimbawa habang tayo araw-araw ay kumakain, ay dapat din tayo araw-araw din kung makakaya natin ay nagtatanim tayo kahit pa konti-konti lang. Kahit konti, hindi naman kailangan kayo maghapon at sa mga tanim. Hindi basta at halimbawa kung may maisingat ka ng mga kahit na 15 minuto ay makapagtanim ka ng mga ilang buto, nakuha na okay na yun. Araw-araw meron tayong tanim at hanggang sa mamalayan mo ay napakarami na natin tanim. Marami na tayo mga mapuputi. Minsan umaabot na minsan ang ating mga tanim ay hindi na natin makayang maubos. Ako naranasan ko na dati sa sa akin. Kahit nung ako'y naroon sa Kuban, sa Pilipinas, naranasan ko yun dati na mga gulay, hindi ko na maubos sa sobrang dami na gulay. Dating at dating kasi minsan ang mga bunga, tawag ng mga talong, kapag minsan ay kailangan mo kasi yung talong, kapag may bunga, kailangan mo anihin ng anihin. Minsan yung mga bunga naandun sa rep kuwan. Narong nasa rep na yun, nasa rep ay inaabot pa ng laya dahil kasi sobrang tagal na. Yung namang sa dami ko ng mga kuwan, ng mga tanim, ang dami kong mga na-harvest ng mga mga talong. Kaya tuloy ko. Ang talong kasi, kaya mga halaman, kapag may bunga, kuhanin ng mga bunga, harvestin mo ng harvestin. Ay tuloy kasi ang kagandahan ng kapag nilagay mo ng harvest, sila tuloy-tuloy kayo ng pamumunga. Kapag kasi ang isang halaman, hindi tinigil mo pag-harvest, ang ginagawa naman nila, pagulakin di ba yung mga bunga, gagawa sila ng buto. Tapos pag kasi nakapagbuto na yung mga magulang, hanggang sa sila parang mag-aano na sila, ang tutukuhin kahit na sila mawala na. Kasi total, meron naman silang mga buto na mga magulang na pamalit, pwede na magtanim ulit yung mga farmer, may kapalit na sila, kaya pwede na silang mamatay. Pero kung halimbawa yung tanim na gulay, hinaharvest ang mga bunga nila, mangyayari sa kanila, sila ay magbubunga ng bunga kasi ang habol nga nila ay yung sila ay makapag-produce ng isang magulang na pampalit ng kanilang generation. Kaya nga minsan yung mga talong natin, yung sa mga ilalim, yun, minsan hindi natin nakikita ang bunga, yun. Tuwan-tuwa sila kapag kasi rin nakagawa. Pero kung halimbawa, talagang agad na agad natin, ayun nga lang ang nangyayari, yung tuwan. Talagang minsan nga yan, dami natin pala mga harvest doon sa kuwan, meron naman tayong bago. Dahil kasi nga sa sobrang dami. Yun, naranasan ko nga yan. Dati, talaga, kahit sa kalabasa, dami kong kalabasa, hindi talaga bastang sa kuwan. Sobrang dami ng kalabasa. Kaya yun pag tatanim siya sa araw, konti-konti lang oras. Ano mo ito pagka nagagawa mga buto doon sa baba, tanim ulit. Kinabukasan, kaya naman tanim ulit ng kaunti, linis ng kaunti, bago pagka nalinisan, tuloy tanim na, ganyan lang ang gawa ko. Kahit yung kamuting kahoy, kung kamuting kahoy, hanggang araw-araw tanim, lalo na halimbawa, nakapag-harvest ng nakamuting kahoy, siyempre kahaba rin naman, isa ng kamuting kahoy may 1 tipat kalahati. Ay di kay kapag na-harvest mo yung kuwan, minsan ang harvest ko yung mga dalawang puno ng nakamuting kahoy, bali 3 tipa ang haba na yun. Kapag pinagdugtong mo, puputol-putulin nyo ng mga maliliit lang, pagkakadami na naman pa, di tatanim ko naman yun. Bago ako pumunta doon sa bahay, pagsusok ko na yun sa lupa. Minsan nga kuwan, napakalalapit na lang ng mga pagitan dahil nga kasi siyempre nagmamadali rin kailangan maitanim agad yun. Kaya minsan kalalapit na pagitan tuloy sa para makatapos agad tapos maglalakihan yun ay ang damo hindi na makalaki. Hanggang naman ang kamuting kahoy napakabilis din naman lumago. Bilis lumago na yun pag nakaumpisang makaangat, lalo na pag kamuting kahoy nakalampas sa damo. Ang bilis niyang umaba, lalo kapag medyo
Mawala kung basa ang lupa. Nakaw, pag sa tilis niyang kamuting kahoy. Kaya anda mo, wala silang magawa. Kahit nga kugon, walang magawa sa kamuting kahoy. Kasi ang kugon ay kapag naunahan sila ng kamuting kahoy, wala. Ay ang kugon naman, ang gusto kasi ng kugon, yung lagi sila sa mga arawan. Kaya kita mo kugon sa kung saang arawan, nakita mo yung kugon, pagkakalago niyan. Dahil ang gusto nga ng kugon, sa mga mga bilad na bilad sa araw, at sila lalong pagkakagarbo ng kugon. Pero pagkayang kugon, ayan yung kartong kalago ang ang patula, itinanim mo din sa ibabaw ng kugon. Ay, dan mo pinakabag yung yung patula, pag hindi ang kugon niyan, nagkandamata yung mga kugon, ay pag sila na, ay sa bigat din ng kuwan nito. Tangkay nito, kakabagan sila dun sa sa ibabaw. Kaya kita mo hindi sila masisinaga ng araw pagka ganyan patas-patas yung kailang mga dahon diyan. Kaya ang kugon ay talagang mamamatay ang kugon. Kaya doon yung dati ko, yung mga uwang ko doon yan talagang sobrang dami ng aking kulay. Kaya ganyan, basta yung kahit paunti-unti, yung paunti-kunti, mga 15 minutes, nakapagtarin mo, kinabukasan na ulit, 10 minutes ulit. Nakataw dito, may bago tayong taniman dito na kuha niya, ito bagong tanim natin malunggay yan, yan ang ating mga rin, mga tamo halo-halo yan, may sitaw, kalabasa, may melon, may kamatis din, meron din diyan talong ang nilagay diyan. Pero mga ukra tataka talaga ako, hindi talaga siguro. Binili ko pa sa sa online. Sa online pa ako nakabili. Bakit kaya? Baka galing sa ibang bansa yun. Sabi ng iba yung kasing kawangga nyo, yung mga buto. Kaya yung mga buto kasi ng kawangga. Minsan ang palagay ko, yung sa palagay ko lamang, ay kaya yung hindi na sigol. Dahil kasi, halimbawa, tatransport yun, di siyempre sa ibang bansa ngayon lalagay nila sa container van. Kasi pag lagay mo sa container van, naka-box yan, di ka napakainit yan sa loob ng container van kasi wala namang hangin, sarado silyado yun. Siyempre yung sa sobrang init, ang buto doon namamatay siya natutuyo ng sobrang katuyo. Kaya ngayon hindi talaga nasibol. Yun ang palagay ko doon. Kaya hindi nasibol. Kaya yung nabili ko sa online ng okra wala talaga hindi madami ko ito na. Pero siguro dapat doon ang gawin ko ikuhan ko na talim ko ng lahat. Siguro itatalim ko dito lahat. So maganda yung okra na yun. Lagay ko dito lahat. Maghanap pala ako ng isang kuwan, isang self watering. Pagkatapos pagkatanim ko ng lahat yun, tingnan natin kung susubusi. Ay di, kahit paano pala ikalat ko na rito, paghuhukay ko na dito, itanim ko na diyan yung na yun. Kasi wala, tapos ang mangyayari doon magiging na lang siya, fertilizer ng ating okra. Ako dati meron dati may nagbigay sa akin ng okra dati kaso tinanim ko doon ako na may na-transfer na, kaya natapos ng mga tag-araw, kaya hindi makalago yung okra kasi namatay din. Kasi napataon kasi na tag-araw nung ako'y nabigyan, tapos tinanim ko ulit. Dapat pala hindi ko muna itinanim. Pero okay lang. May natutunan din naman sa sunod pala pagkatag-araw. Kailangan
Wag mo na ang tatanim pa natin pagkatag ano, dito sa ano, mga self-watering. Tapos ito, hayaan mo na mga ano, pagka ang klima ay nagbago na, saka na dito mabubuto yung mga tanim. Ano, yung mga talong naman, ang ginagawa, pagka yung mga taga, papagapangin na lang. Katulad ang ginawa ko doon sa talong ko doon, pinagapang ko na lamang. Kung ito naka-survive siya. Ganun pala dapat. Tapos pagkatagaraw, hayaan na lang muna sila. Siyempre, yun kasi nakakapagod din magdilig na magdilig. Tapos wala rin naman nangyayari. At dati yung mga PNG niya, dinilig ko na ng dinilig ano. Nangyari, namatay din sila. Dahil sa sobrang init, biro mo naman yung mga talbosit ko yun sa hapon. Talaga sa sobrang init. Yung katindiyang ano, ang init, din siya talaga makasugot. Kahit yan, idiligin mo yung diligin. Ngayon, sa susunod, ang gagawin ko, kapag katagaraw, ano lang, ang aking tatanim muna, yung mga self-watering niya, ganyan, no? Self-watering, diyan muna ako magtatanim siya ng kaya. Yan, self-watering yun, no? Yan, mga self-watering. Yan, diyan kasi ang halaman, nakaka-survive. Yung gano'n pala ang gagawin. O siya, sige, maraming salamat. At hanggang sa muli, nga pala hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na tayo. Sige, salamat.